Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Maayos at ligtas na pag-uwi ng probinsya ng mga Pilipino. Mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Seguridad ng mga terminal, pantalan at paliparan tiniyak ng mga otoridad. Bulkang Kanlaon muling nag-alboroto. Office of Civil Defense, Victorias LGU at Negros Association of Chief Executives lumagda sa isang kasunduan para mapatatag pa ang disaster preparedness and resilience sa buong Negros Occidental. Mga evacuee na nanunuluyan sa modernong bahay kubo sa Baguio City, nagpapasalamat sa maayos at komportableng buhay. Long-term solution sa mga evacuation centers sa Negros Island, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mahigit 60 milyong piso inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga LGU na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na gawing ligtas at komportable ang biyahe ng ating mga kababayan na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Pinatitiyak din ng Pangulo na may sapat na bilang ng mga counter at terminal para maging banayad ang proseso ng transportasyon. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinag-utos ni Pangulong Marcos na paigtingin ang seguridad sa kapaligiran habang wala sa kani-kanilang tahanan ng marami sa ating mga kababayan ngayong Holy Week. Ang gusto po ng Pangulo natin at ang direktiba po niya ay bigyan po ang ating mga kababayan at hindi lamang po mga kababayan. At kaya po inaasahan po natin ang ating Secretary, si DOTR Secretary Vince Dizon, naglilibot po siya upang malaman po ang mga nagbabiyahe kung may mga overloading at kung ano-ano pa ang maaari maging problema ng mga vehicles, no? Mga transportation na maaaring i-avail ng ating mga kababayan. Mahigpit na magbabantay ang Office of Civil Defense sa Negros Island ngayong Semana Santa para batiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni OCD spokesperson Director Chris Bendijo na hindi pa rin iniaalis ang posibilidad na magkaroon ng major eruption ng Bulkang Kanlaon. Kaya naman nakatutok pa rin anya ang Regional Task Force Kanlaon at regional offices ng OCD dahil sa mga uuwi sa Negros ngayong Holy Week. Bukod dito, marami ring aktibidad ngayon gaya na lang ng graduation at moving up ceremonies. Bayan ng OCD sa mga luluwas sa Negros Island, mag-antabay sa website ng VIVOX para maging updated sa sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Samantala, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa PITX kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Nakadeploy sa terminal ang mga miyembro ng PNP, Coast Guard at K9 units upang masigurong ligtas ang mga biyahero. Aprobado naman sa mga pasahero na makabubuti ang paghihigpit sa seguridad ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa entrance pa lang, masusing sinusuri ang mga bagahe ng mga pasahero. May paalala rin ang pamunuan ng PITX sa mga ipinagbabawal na bagay sa loob ng terminal. Tinatayang aabot sa 2.5 million na pasahero ang inaasahang dadagsa sa PITX hanggang April 23. Inaasahan na dagsa ang mga biyahero sa Miyerkules at Huwebes kaya tiniyak ng pamunuan ng terminal na
may mga naka-standby na bus. May nakadeploy na mga tauhan ng LTFRB na magbibigay ng special permit sa mga bus. Samantala, personal na ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang iba't ibang pasilidad ng PITX. Tinatayang nasa 150,000 na mga pasahero ang naitala sa paliparan sa pagsisimula yan ng Holy Week nitong linggo ng palaspas. Ayon sa Manila International Airport Authority, posible pang tumaas ito ng 8 hanggang 12%. Ayon kay Attorney Jeff David ng MIAA, tinatayang aabot sa 150,000 na mga pasahero ang inaasahang dadagsa sa NAIA kada araw. At posibleng umabot sa mahigit 1.8 billion na mga biyahero ang maitatala simula yan April 13 hanggang April 20 o linggo ng pagkabuhay. Mas mataas ito ng mahigit 14% sa mahigit 1 milyong pasaherong naitala noong nakaraang taon. Inaasahan naman na sa April 18 o Biyernes Santo ang pinakaabalang araw na maaaring umabot sa halos 700 flights. Tiniyak din ng bagong pamunuan ng NAIA na handa ang paliparan at maayos ang magiging operasyon nito sa inaasahang influx ng mga biyahero. Katunayan, nagdagdag na rin sila ng karagdagang tauhan sa mga check-in counter para umalalay. Samantala, muli namang nagpaalala ang pamunuan ng MIAA kaugnay sa pagdadala ng power banks. Mas mabuti nilang limitahan ang pagdadala nito sa biyahe. Higit 20,000 na ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe sa mga pantalan sa buong bansa mula noong linggo ayon sa monitoring ng Philippine Coast Guard. Higit 12,000 pasahero ang outbound habang 19,000 ang inbound ayon sa tala ng PCG. Nag-deploy na rin ng may 3,341 frontline personnel sa 16 na Coast Guard district stations at substations sa buong kapuluan, sabay sa pagtaas sa heightened alert simula April 13 hanggang 20 sa harap ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan. Tinitiyak ng PCG na ligtas ang paglalakbay sa karagatan ngayong Holy Week. Ipinatutupad ng PCG ang Oplan Biyaheng Ayos. Maliban sa paghahanda sa paglobo ng bilang ng mga pasahero, nakabantay rin ang PCG sa anumang insidente para sa seguridad ng publiko. Idineklara ng Department of Health ang Code White Alert status bilang paghahanda sa health emergencies ngayong Semana Santa simula April 13 hanggang 20. Kalimitang idinedeklara ang Code White Alert tuwing may national events, holidays at selebrasyon sa buong bansa upang maging alerto ang health personnel at facility sa pagtugon sa anumang sakuna. Kailangang handa ang lahat ng medical personnel sa posibleng dagsa ng mga pasyente sa emergency rooms at critical care units. Hinikayat naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na manatiling mapagmatyag at maging maingat para sa isang ligtas at malusog na paggunita ng Semana Santa. Muli po ang aming paalala na sa lahat ng oras ay maging maingat at laging ligtas. Ito ay matapos na itakbo sa ospital ang 2 construction workers ng Magiba, ang scaffolding sa Santa Rosa, Laguna noong linggo. Base sa ulat, tinatapos ng construction worker ang paglalatag sa ikalawang panapag ng isang mall nang bumigay ito ng alas 10:30 ng linggo. Sinabi ni Santa Rosa Police Chief Lieutenant Colonel Benson Pimentel na natabunan pa mga biktima ng construction debris. Nailigtas sila ng mga tauhan ng Santa Rosa Police, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Luluwag man ang kalsada sa Metro Manila sa Holy Week, aming paalala sa mga motorista na laging maging maingat at defensive sa pagmamaneho. Kasunod ito ng insidente sa Commonwealth Avenue sa Quezon City nitong weekend kung saan 2 ang patay habang 16 na iba pa ang sugatan. Nawalan kasi ng kontrol ang isang pampasaherong jeep at bumangga sa isa pang sasakyan. Kinilala naman ang 37-year-old na jeepney driver na si Chito Tabilog. Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides, physical injury at damage to properties ang kakaharapin nito.
Ayon sa pulisya, bumangga ang jeep na minamaneho ni Tabilog sa kaliwang hulihang bahagi ng isang transport minibus na minamaneho ni Geraldine Opalia na papalapit sa Kasunduan Street. Tuloy-tuloy sa pag-aalboroto ang Bulkang Kanlaon. Kahapon, 3 beses itong nagbuga ng abo. Una itong nagbuga ng 11:52 ng umaga ng Lunes at natapos ng 2:12 ng hapon. Umabot sa 2,624 feet ang taas ng plume. Nasundan ng isa pang pagbuga dakong 2:52 ng hapon at natapos ng 3:34 p.m. na umabot sa 2,296 feet ang taas ng plume. Nasundan pa ang ash emission event dakong 5:17 p.m. na may taas na 1,148 feet na plume. Ngayong araw muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon dakong 12:28 ng madaling araw na may taas na 492 feet na plume. Bandang 3:22 p.m. naman nang magbuga muli ng abo ang Bulkang Kanlaon na may 656 feet na taas ng plume. Kaya naman patuloy ang paalala sa publiko ng mga otoridad na magsuot ng face mask upang maiwasan ang pagkalanghap ng abo na delikado sa respiratory system lalo na sa mga may sakit sa baga. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon at hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na iakyat ito sa Alert Level 4. Nagpalabas ang Regional Task Force Kanlaon ng isang memorandum na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang Holy Week-related activities sa loob ng 6-kilometer extended danger zone. Kung matatandaan, dating ginagawang pilgrimage at trekking site ang Kanlaon tuwing Semana Santa bago na itaas ang alert level dito. Samantala, sa gitna ng nagpapatuloy na pag-aalboroto at banta ng mapaminsalang pagputok ng Bulkang Kanlaon, lumagda sa 2 mahalagang kasunduan ng Office of Civil Defense para mas mapatatag pa ang disaster preparedness and resilience. Ang unang Memorandum of Agreement ay nilagdaan sa pagitan ng OCD at Victoria City LGU sa Negros Occidental. Layo ng kasunduan na mapalakas pa ang disaster risk reduction and management efforts para sa isang disaster resilient na lungsod ng Victorias. Magkakaroon ng access ang lungsod sa expertise, training programs at data resources para mapatatag pa ang kanilang paghahanda sa mga sakuna at kalamidad. Ang pangalawang Memorandum of Agreement naman ay nilagdaan sa pagitan ng OCD at Negros Association of Chief Executives na layong mapalakas at mapaangat pa ang DRRM standard sa buong Negros Occidental. Batay sa kasunduan, magbibigay ang OCD ng technical at operational support para mapaunlad pa ang disaster preparedness and resilience programs ng lalawigan. Pinangunahan ni na OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno at Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez ang MOA signing sa Bacolod City. Kasama sina OCD Disaster Preparedness Service Director Cesar Agnir Jr. at UP Resilience Institute Chief Research Science Specialist Jose Abraham Ongkiko. Ayon kay Yusek Nepomuceno, maituturing na milestone ang nabuong kasunduan para mas mapatatag pa ang disaster resilience sa buong Negros Island. We have 300 volcanoes. Out of 300 volcanoes, we have 24 active volcanoes. Yung isa napunta sa inyo. The acceptance that we cannot do it alone is a testament that we are honest enough that we have to catch up with a lot of things. At isa doon sa solusyon na yun, palakasin palagi natin yung pakikipagtulungan sa atin both ways ng local government units because the LGUs, really, kayo po ang nasa front line. Ang national government, darating at darating kami, we assure you. But it will take time. So it is crucial that we make sure that the LGUs are equipped. You are the most prepared sector of the society to immediately be there dahil kayo po nandyan. So yung maaring itulong ng Office of Civil Defense, all the technical, managerial, operational knowledge, skills, data, scientific data that we get
from all other agencies worldwide, hindi lang po sa Pilipinas, ay ibabahagi namin definitely to make sure that Victorias, and of course, pati na rin yung mga kapitbahay natin dito, will know what we know. So nandito kami again, on behalf of Secretary Gilbert Teodoro and the President, we want to assure you na lagi kaming nandirito, hindi lang sa Canlaon, in all other possible calamities that we will face. Magkakasama po tayo. Hindi lang po namin ito trabaho. Hindi lang po namin ito tungkulin. Ito ay talagang responsibilidad namin bilang mamamayang Pilipino na nagmamalasakit po dito sa syudad. Makakaasa po kayo. Ayon naman kay Victoria's Mayor Benitez, napaka-kritikal ang papel ng resilience building sa buong lalawigan. A unified region means stronger coordination and resource sharing across the island. So today's MOA perfectly aligns with that. In the spirit of unity embodied in the NIR, we are demonstrating that Western Visayas and Central Visayas, distinctions aside, Negrosanon stand together when it comes to resilience. And so this MOA formalizes this partnership that is essential to our disaster preparedness goals. When the Office of Civil Defense, as implementing arm of our NDRRMC, brings technical expertise, training resources, and the link to national support. And our local government units, from the provincial government down to our cities and municipalities, are the frontline actors who ensure that plans on paper translate to action on the ground. So through the Negros ACE, we are uniting to share our best practices and pool efforts, and let us channel these energies into meaningful dialogue and collective action, ensuring that the province continues to move forward. Si Yusek Nepomuceno of OCD has been very proactive in working with us here in Negros, and he's been with ang Canlaon situation, coordinating with our mayors and kay Governor Bong to ensure that effective communication and contingency planning. And we deeply appreciate the OCD's guidance in drills, scenario planning, and capacity building. So again, maraming salamat po. And many of our responders benefited from training such as the Incident Command System and specialized rescue courses. And this joint preparedness activities and this MOA paves the way for joint drills, training workshops, and maybe even, I hope that we can host Negros Island Resilience Summit kung Yusek, okay sa inyo. And I'm proud and also very excited that UPRI is here. Through such partnerships, we can access advanced research from climate projections to even ang inyo LiDAR, no, na ginagawa po ninyo through to mapping flood-prone areas, ensuring that our planning is grounded in science. And so I hope that this will help us design even better infrastructure projects and craft policies that genuinely reduce risks. So I know the road ahead will not be easy. There will be more typhoons coming our way, more earthquakes perhaps, and other unforeseen challenges. But with this partnership and solidarity we affirm today, I'm confident that we can dramatically reduce the harm that they cause. Our vision is that in a few years' time, Negros will be a model of local resilience. Now, a province where every early evacuations are standard, where casualty-free disasters become the norm rather than the exception, and where our towns and cities continue to develop sustainably despite the risks. And we envision well-trained responders in every LGU, risk-informed citizens in every household, and economies that bounce back faster than ever. Let me emphasize that resilience is everyone's responsibility. Magkakaroon ng sharing ng best practices through the OCD. Kapartner namin ng OCD sa maraming bagay. No? Kailan lang ay pinag-usapan namin yung pagpapalaganap ng mga pagsasanay sa paggawa ng Public Service Continuity Plan. Yun ay dapat ginagawa ng ating mga LGU, Public Service Continuity Plan at yung Contingency Plan na napakahalaga ngayon sa panahon ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ang bayan natin talagang napakaraming kalamidad na hinaharap every year. Lindol, ulan, bagyo, landslide, napakarami. Hindi kakayanin ito mag-isa ng pamahalaan. Kahit anong gawin natin, kailangan ng tulong ng mga nasa private sector at local government units. Pinapalawak natin, pinapatibay natin yung institutionalized partnerships.
Ibig sabihin yung formal na pagiging kabahagi ng nasa private sector, government sector, LGUs, sama-sama natin dapat harapin yung ating parang permanente na mga kalamidad na hindi natin may iwasan. Binisita naman ni OCD Administrator Yusek Ariel F. Nepomuceno ang evacuation area sa Payagsang Kapag-on Village sa Barangay Napoles sa Bago City, Negros Occidental. Ikinatuwa ni Yusek Nepomuceno na maayos at komportable ang kalagayan ng mga evacuee roon na naninirahan sa mga itinayong bahay kubo ng kanilang LGU. 50 bahay kubo ang naitayo at may 22 pamilya o 80 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga bahay kubo. Nagmula sila sa Purok Manokan sa Barangay Ilihan na nasa loob ng 6-kilometer extended danger zone ng Bulkang Kanlaon. 4 na bilyong piso ang ginugol na pondo para sa pagtatayo ng mga modernong bahay kubo kasama na ang community kitchen and toilet, 2 child-friendly spaces at open huts para sa camp management, medical at security teams. Ayon sa mga evacuee, maginhawa pa rin ang kanilang panululuyan sa bahay kubo at ligtas sila sa banta ng pagsabog ng bulkan. Ang lamig ang simoy ng hangin. Wow! Okay. Kumpara kung nasa nasa eskwelahan. Ang sa eskwelahan maingay yung mga sasakyan, tapos ang init ng mga bubong nila. Dito? Ang lamig ng simoy ng hangin at saka yung bubong native. Kumusta naman yung tulong sa inyo dito ng pamahalaan, yung mga pagkain, yung lahat-lahat? Okay ng mga pagkain kasi na-supportado kami ng mga pagkain at saka mga tubig ng binigyan kami nila ng mga pang-araw-araw namon na inumin na tubig. Nalangin na kami sa ating Panginoon na hindi na siya pumutok para makauwi na kami sa aming tahanan doon sa Gintugdan. Suspendido ang lahat ng tourism activities malapit sa Canlaon Volcano, kabilang na ang mga trek at pagbisita sa mga kalapit na tourist spot, kabilang na ang La Carlota City, Bago City, La Castellana at iba pang kalapit na mga lugar sa Negros Occidental. Nakipag-ugnayan na ang Department of Tourism sa mga LGU at tourism stakeholders para sa kaligtasan ng mga residente at mga turista sa mga apektadong lugar. Sa datos ng kagawaran, walang ulat na may stranded na turista kaugnay ng nangyaring explosive eruption at base sa isinagawang assessment, lahat ng tourist accommodations ay nasa maayos na kalagayan. Patuloy naman na binomonitor ng mga local tourism office ang sitwasyon kaugnay ng aktibidad ng bulkan. Abiso ng DOT sa mga turista na ipagpaliban muna ang pagbiyahe sa mga apektadong lugar at sumunod sa ipinatutupad na safety measures ng mga autoridad. Samantala, pinospone muna ng La Carlota LGU ang pagdiriwang nila ng Taunang Pasasalamat Festival. Supposedly, mag-celebrate kami ng Pasalamat Festival namin and then taking into consideration yung current situation nangyari ng isang araw at saka continuing threat ng Alert Level 3, no? At saka yung disruption ng water supply sa 2 barangay namin. So, I made an official a hard decision that to postpone, not cancel, postpone. Because we can celebrate anytime. After this siguro kung wala tayong problema, meron makaselebrate na tayo. So, for the meantime, postpone muna. No? Until sa time normalize itong lahat. Marami pa problema dun sa taas mga barangay. Again, dapat bigyan natin ng todong pangunawa yung mabigat na desisyon ng mga pinuno ng bayan ng lahat ng bayan ng Negros Island na kailangan gumawa ng ganyan desisyon, lalo na ang yung pinuntahan natin ngayon, ang La Carlota. Mabigat na desisyon yan, hindi naman lahat matutuwa. Subalit, again, dapat unahin muna natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Mabigat yung dinadanas nila. At yung mga hindi direkta na apektuhan, tulungan po natin yung mga kababayan nating nangangailangan talaga ngayon dun sa sitwasyon. Samantala, mahigit 21,000 pampublikong eskwelahan at mga health facilities ang nakatakdang isailalim sa tinatawag na retrofitting.
habang naghahanap ang Office of Civil Defense ng long-term strategy sa natural hazards at mga kalabidad. Kabilang narito ang paghahanda sa tinatawag na The Big One o ang magnitude 7.2 earthquake. Sinabi ni Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na inatasan sila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dakin ang madaliang paghahatid ng tulong sakaling magkaroon ng sakuna. May ilang mga gusali ang sumailalim na sa retrofitting sa pamamagitan ng local funds, official development assistance at partnerships sa World Bank. Binigyang diin ni Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang kahalagahan ng matibay na mga estruktura bilang first line of defense oras na mangyari ang pinangangambahang The Big One. Sa isinagawang pagpupulong upang mapalawig pa ang kahandaan ng bansa sakaling yanigin ng malakas na lindol ang Pilipinas tulad ng nangyari kamakailan sa Myanmar at Thailand. Dumalo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan sa ikalawang Earthquake Preparedness Summit 2025. Ayon kay Yusek Nepomuceno, napapanahon ng 2 araw na summit upang maihanda at mapaigting ang kasanayan sa paghahanda at pagresponde sa kalamidad. Kabilang sa mga lumahok sa pagsasanay ang local planners at responders na sumabak sa mga tabletop exercises. Kasama rin sa summit ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya tulad ng VIVOX, MMDA, DPWH at DSWD. Nagsilbing platform ang pagtitipon sa pagbuo ng Harmonized National Contingency Plan na naglalaman ng mga detalye ng pre-arranged response action sa buong bansa sakaling tumama ang malakas na lindol sa Luzon, Visayas at Mindanao. So when I'm asked, are we really ready? So there's no simple answer to that. Walang shortcut doon, walang pagpapaganda, walang sugar coating of the reply. Otherwise, we will be remiss with our mission. Wala tayong pwedeng bulahan. We have to be accurate in our answer. This is the first line of defense. Ito yung proactive, preventive. Kasi may mga kaibigan nga ako, they're preparing for a 10 magnitude earthquake. So ang struktura natin dapat matitibay. Houses, buildings, condominiums, offices, hotels, bridges, matibay. So wala na dapat shortcut. Kultura ng Pilipino, madalas yung shortcut. Mayabang pa, pinagmamalaki pa kapag naka-shortcut sa pagkuha ng construction at occupancy permits. That should stop. And we need the help of the DILG to request to our LGUs to do their jobs. Hindi ko sinasabing hindi. Kailangan lang maging mas mahigpit, lalo na sa mga itatayo pa lang ng mga bahay. At yung mga nakatayo na, kailangan niyang ma-inspeksyon. And it's not that simple. Pera yan. We need professionals to do that. And engineering solutions cannot be done by ourselves. Dapat professional. So that's the first line of defense. Are we ready with that? Alam nyo naman, malayo-layo pa tayo dyan. We have yet to finish a complete structural integrity audit, especially of the critical structures. Hospitals, mga headquarters, municipal halls, kung saan meron tayong command and control capabilities, telcos, energy institutions, mga power plants, and so on and so forth. We have to make sure that this can withstand the earthquake. Long-term solution ang hanap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating sa sitwasyon ng mga bakwit sa Negros. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, binilinan sila ni Pangulong Marcos na bigyan ng maganda at pangmatagalang plano ang Negros Island. Sakaling kumalma na ang Bulkang Kanlaon, dapat ay may long-term solutions. Isa sa kanilang naisip ay mga long-term evacuation centers na may sapat na tutuluyan, pagkain, inumin at palikuran, at para maiwasan na magamit ang mga eskwelahan. Sa short-term solution naman ay tuloy-tuloy na pagtulong ng pamahalaan sa lahat ng pangangailangan ng mga evacuee. Again, meron kaming assignment galing kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyan talaga ng magandang plano, yung pangmahabaang plano, ang Negros Island. Dahil puputok ang bulkan ngayon o sa susunod na mga panahon, kailangan ng long-term solution. So nandito kami upang bigyan ng follow-up sarili namin
at paano yung tamang direksyon, paano namin magawa yung long-term solutions hinggil dun sa permanent evacuation centers. Ibig sabihin, napakaraming laging lilikas tuwing puputok ang bulkan, saan natin sila dadalhin na hindi naman laging sa eskwelahan or paaralan upang maiwasan natin yung pang-aabala dun sa mga nag-aaral. Ano? Dahil sa ngayon, ang ginagamit natin ay halos puro paaralan, natitigil dun yung pagbibigay ng pagtuturo ng ating mga guro. So, ang kailangan natin, permanent evacuation centers na kapag nangyayaring ganitong insidente, dun sila pupunta. At kapag wala namang pagputok ng bulkan, yung mga istruktura na yon, baligtad, baka pwede natin gawing eskwelahan or temporary study areas, kagaya ng nasa Albay. Kokopyahin natin yun. Ano? At yung sa short-term solution, sinisigurado natin, kaya nandito tayo, na tuloy-tuloy yung pagdamay at pagtulong ng national government along with the help, of course, ng local government units ng ating mga pinuno sa area. Mahigit 60 milyong piso ang inilaang tulong pinansyal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan sa Negros Island na matinding naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Aminado si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na maraming LGU ang nahihirapan sa sitwasyon lalo na sa pagpapakain sa mga bakwit. Bagaman may tulong ang Social Welfare Department, mahigit 4 na buwan na ang sitwasyon kaya talagang nauubusan na rin sila ng pondo. Ayon kay Yusek Nepomuceno, aabot sa 63 million pesos ang karagdagang pondo mula sa Office of the President. Inaasahang ilalabas sa lalong madaling panahon ang nasabing pondo. Sinisigurado ko, itong bilin ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Teodoro, hindi kami aalis, lagi kaming nandirito sa tulong ng ating mga pinuno sa local government units. Alam natin yung sitwasyon, yung nararanasan ng ating mga kababayan. Hanggang matapos ito, sama-sama po tayo dito sa sitwasyon. Nandyan ang inyong pamahalaan, nandyan po ang lahat ng ating magagawa at kakayanin. Ibibigay natin yan. Sir, what's your comment on the declaration of the LGUs being affected by sa pagputok ng bulkan na hindi na kakayanin na to operate at close to? At talaga pong financially, napakalaki ng gastos ng local government units. Yes, sir. Ang karamihan naman ng bayan dito sa Negros Island, hindi naman yung napakayamang mga syudad. Mahaba na, mahigit 4 na buwan na tayo nag-operate dito. Talagang nauubusan na rin sila ng pondo. At hindi lang naman yan yung kailangan ponduhan ng mga local government units. Subalit, nandiyan naman yung parating na rin yung karagdagan tulong na pinansyal ng galing ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay pirmado na namin lahat. Hinihintay na lang natin yan. Kailangan talagang alalayan. Hindi talaga magiging sapat yung pondo ng probinsya, ng local government units, talagang kailangan tulungan din ng national government. Base sa hiniling ng mga pinuno ng Negros Island, more than 63 million pesos yung kanilang hiniling na karagdagang pantulong sa kanila galing sa ating Pangulo. Pirmado na namin yan, so ipa-follow up na lang namin yung pag-release pabalik dito sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Kung kakailanganin pa, may assurance naman tayo sa ating Pangulo na dadagdagan yan. Subalit kailangan nating bigyan ng tamang dokumento yan, yung kailangan tulong, i-dokumento ng tama dahil yan ay public funds. Agad naman na inaksyonan ng Office of Civil Defense ang hiling ng La Carlota LGU na potable water na may inom, maging water filtration. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, magpapadala ang OCD ng karagdagang water filtration machines. Hihingi pa sila ng tulong sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Mamamahagi rin ang OCD ng N95 masks at kung ano pa. Malaking tulong to sa amin Naging kaibigan na kami ni Jose parati dito. This is the second time siguro. Si R.D. Semenyo, almost every week nandito. Si Raul Fernandez nandito. No? So malaking tulong to sa amin. Not only for the financial resources na binigay nila, yung mga non-food at food items, at saka yung guidance talaga. Ano bang gagawin namin dito? Ano bang kailangan namin, Yusek, dito? Ano bang pwede na? Anong experience yun sa mayon? So ituturo nila yun sa amin. So malaking bagay yun sa amin, yung OCD. Nagpapasalamat po ako sa OCD na paraging nandito sa La Carlota, nandito sa amin. One text and one call away lang sila. So at least we are sure that we have a big brother up there
helping us, no? So, kuan kami, inang kumpante kami, or we are confident that we're doing the right thing. Ipapaubaya na ng Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan kung paano ang mga isasagawang mga panuntunan pagdating sa mga graduation at recognition rights ng mga estudyante. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel de Pomuceno, mas nalalaman ng LGU ang sitwasyon sa kanilang nasasakupang lugar. Dapat anya ay may konsultasyon na rin sa Department of Education. Dapat lang anyang alalahanin ang kapakanan ng mga estudyante. Anumang desisyon ay susuportahan ng national government at OCD. Depende po talaga sa local government units yan, sa local Department of Education. Ano. Kami tutulong kung ano yung desisyon nila. Lagi lang sa amin ay pagpapaalala na i-consider nila yung kapakanan ng mga estudyante at kung ano yung decision ng local government units. Full support dyan ng national government. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging